PNP. So, hindi po natin masabi na ito po ay proof sa mga incidenteng ganito. Kasi ito po ay isolated lang at ngayon lang po ito. At siguro po, sa mga susunod na baliktad, siguro magkikpitan pa ang papunuan ng PNP ang seguridad po sa Lasal field. Sana nga, gano'n ang mangyari. Kagawad ng Tapalya. Meron na kasi mga komento rito na muli, nagpabayaan na naman ang Manila Police Department at ang Philippine National Police sa pag-iipit ng seguridad. Kasi nga daw, napakaraming mga nakitang mga pinag-inuman na mga alak, lalo na yung beer, dyan sa kahabaan ng Taft Avenue at kinikilala nila na ito galing doon sa mga bar examinees at sa kanilang mga branch o sis sa fraternity at sa kanilang mga ka-eskwela, iba't ibang law schools dito sa Metro Manila sa buong bansa Pilipinas. Pagkaganon man, ang ating pong may papayo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nag-ambisyon na kumuha ng bar exam, wala na pong ibang pinakamagandang paraanan ng paghingi ng tulong sa Diyos at pagbibigay ng selebrasyon kung hindi yung panalangin at pag-uukol ng papuri at pagsamba sa Panginoong Diyos bago, habang at matapos ang examination. Salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus, Kagawad ng Tapalya. Opo, attorney, marami po pong nag-text dito sa atin, pero malaki na po tayo ng oras. Kaya nga, oo. Ito lang. Attorney, nabuntisan ng taga-Philippine Navy na na-destino ang Navy boat din sa Balogan ng pinsan ko. Babalik daw sa Pangasinan ng nasabing Navy kung hihingan siya ng suporta ng nabuntisan niyang girl. Paano ang paghingi ng suporta sa nakabuntis na Navy? Demandahin niyo po ng Republic Act 9262. At pagkatapos, isang pang kaso na naisampan niyo dyan sa Balogan, siya po sa Adjutant General ng Philippine Navy para po siya matanggal sa tungkulin. Bakit ayaw po niyo tanggalin sa tungkulin niya? Gayong hindi naman siya tumutulong sa suporta sa nabuntisan niyang babae at sa kanilang magiging anak. Di ba po ipagtanggal na rin sa tungkulin? Di ba? Mas maganda yung anong klase. Mas makulong siya ng hanggang 20 taon. Mas mahusay yun. Imandahin na po ninyo. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Lumago po tayo sa ating batas ng Diyos, 1:36 ng Biblia. Huwag po niyo kalilimutan. Ang sinasabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibigay niya ang kanyang bugtong anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya sa Diyos. Manampalataya tayo sa kanyang pag-ibig sa kanya. At pagkatapos tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Makakasigurado po tayo, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapariwara. Magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Salamat din, Kagawad ng Tapalya. Maraming salamat sa iyo, attorney, sa oras natin bigyan tayo sa Balogan at sa buong probinsya. Maraming salamat din kay Station Manager Johnny Villamor sa kanyang patuloy na pagbibigay daan sa kakampiwang batas sa DYMS, kay Father John Febrero ng DYKA sa Antique, kay Pastor Emma Aquino ng DXAS sa Zamboanga City. Salamat din po sa cable television ito kung saan ako inyong napapanood sa ngayon at sa araw-araw, umaga, tanghali, hapon at gabi. At siyempre, salamat din po kay Ginoong Isang Pamadigo ng Batas Internet TV sa ilalim po ng internet website www.batasmedia.com. Muli kami po inyong mga lingkod sa Batas mula sa Balogan City. Wala po dito sa cable television ito at sa Batas Internet Television. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio Pinzon. Kami po yung nanalangin ng mas pati ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos ngayon at magpakailanman. At kami pa rin ang inyong mga lingkod sa Batas, Kagawad Elmer Tapalya at Attorney Batas Mauricio. Minsan pa nagpapaalala dito lamang sa DYMS Action Radio Balogan. Batas, maupay-upto. Damang salamat.